a media company co-founded by ABS-CBN reporter Jay Ruiz secured 206 million pesos worth of contracts. So ito na nga yun. Digital 8 in partnership with IBC13. The document identified JB Ruiz as the authorized representative of Digital 8, which is based at One Global Place in BGC. Okay. Ngayon may problema dito sa balita ni Politico. May problema sa ni Politico, sa balita ni Politico. Kasi ang una niyang sinabi, co-founded. Ibig sabihin, kasama ka sa mga nag-umpisa ng negosyo. Tapos, sa gitna ng article, makikita mo na nagbago bigla. Biglang naging authorized representative. Magkaiba ho yun, mga kochero. Magkaiba ho ng kwento yun. Kanina, nag-press con si Jay Ruiz. And eto nga yung kanyang press con. Yung mga Pilipino talaga, mahilig kayo mag-spoiler, Secretary, may mga lumalabas na information regarding dun sa DG8, yung angulo ng merong interest, conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay, let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as a representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po'y nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Ang ikinalulungkot ko lang dito po ay, alam mo, napakabigat po ng akusasyon. Ito nga yun nandito siya. Sabing ganun dito, parang tumama sa loto. Jay Ruiz Company bags 206 million contracts from PCSO. Wait, puntahan natin yan Puntahan natin yung article na yan. Ang naglabas ng article na yan, mga kochero, si Politico din. Parang tumama sa loto. Jay Ruiz Company bags 206 million contracts from PCSO. Ayan. Mukhang kailangan nyo mag-print ng retraction, Politico. Under to ng Abante, kapatid ni Abante to. Magkakapatid yan. Si Abante, si Politico, tsaka si Bilyonaryo. Meron pa kaya tang isa, if I'm not mistaken, nakalimutan ko lang. Kaya kapag naglabas yan, papansin ninyo, pag naglabas yung isa ng balita, kokopyahin yan doon sa ibang mga outlet niya. Apat pala yun. Sorry. Si Abante, may sariling website. Si Bilyonaryo, may sariling website. Si Politico, may sariling website. Meron pa Abante Tonight. Iba pa yun kay Abante. So, apat na website. So, pansinin nyo, kapag nag-print sila sa isa, kokopyahin yun dun sa pangatlo, sa natitirang tatlo. So, si Politico rin pala yung nag-fake news. Ang balita, a media company co-founded by ABS-CBN reporter Jay Ruiz secured 206 million pesos worth of contracts. So, ito na nga yun. Digital 8 in partnership with IBC13. The document identified JB Ruiz as the authorized representative of Digital 8, which is based at One Global Place in BGC. Okay. Ngayon, may problema dito sa balita ni Politico. May problema sa ni Politico, sa balita ni Politico. Kasi ang una niyang sinabi, co-founded. Ibig sabihin, kasama ka sa mga nag-umpisa ng negosyo. Tapos, sa gitna ng article, makikita mo na nagbago bigla. Biglang naging authorized representative. Magkaiba ho yun, mga kochero. Magkaiba ho ng kwento yun. Kapag ikaw ay founder, ibig sabihin, kasama ka sa bumuo ng kumpanya. Ibig sabihin, kasama ka sa mga shareholders. Baka nga meron ka pang founders share. Ibig sabihin, ikaw talaga yung punot dulo. Although, tinatanggal naman yung founder share eventually. Pero, may ganun ng sistema. Kasama ka sa board of directors. Kasi most probably, dahil founder ka, kasama ka sa board of directors. Tapos, usually, ikaw may majority share. Kasi ikaw yung founder Iba ho yun sa authorized representative. Nagbago yung kwento dito pagdating sa gitna. Ang authorized representative po, mga kochero, yan ho ay mga tao, kahit hindi ka founder, pero ikaw ay pinapayagan na mag-transact
on behalf of the corporation. Halimbawa, mga salesmen. Recently, may binili akong isang big item. Siyempre, pag bumili ako ng big item, may kakausapin muna ako. Yung authorized representative niya. Yung authorized representative niya, ang tawag doon ay marketing salesperson. Recently, may binili akong real estate. O, di kakausapin yung authorized representative niya. Sino siya? Eh di yung broker. Siya ba ang may-ari ng Ayala? Hindi. Siya ba ang may-ari ng SMDC? Hindi. Siya ba ang may-ari ng kung ano mang real estate na binili ko? Hindi. Pero authorized representative siya. Nag-guess nyo yung pagkakaiba. Hindi porke ikaw ay authorized representative, ibig sabihin, ikaw din ang may-ari. Tulad nung kabobohan ni Christian Esguerra na hindi porke ikaw ay nagbenepisyo sa fake news, ibig sabihin, ikaw ay creator ng fake news. So si politiko, he used semantics to create the fake news. Marami hong gumagawa niyan. Mga aso ni Magalong gumagawa ng ganyan. Semantics ang laban. Yung mga DDFs, ganyan na labanan. Semantics. Kung paano ginagamit ang salita. Definisyon ng salita ang labanan. Kasi nga, nag-iiba ang konteksto kapag gumamit ka ng ibang salita. Yun ho yung problema dito sa article ni politiko. Co-founder siya nung una, tapos all of a sudden, sa gitna, biglang naging authorized representative. Iba ho yun. Kung ikaw ay authorized representative, pwede mo bang i-representa ang kumpanya? Does it mean that you're the owner? Not necessarily. Kaya yun. So, ang weird. This contract was signed on behalf of Digital 8 by its president, Romel Miranda. So, ito nga raw yung kriminal na pulis. Previously linked to the 2012 abduction and killing of a Filipino-Chinese businesswoman. Ako, ibang, na to? Nagdadagdag ka na ng intriga dito. Parang gusto mong sabihin na, uy, si Jay Ruiz, nakikipagtrabaho sa mga skalawag na pulis. Ayan, nakikipagtrabaho siya kay Romel Miranda, na dating, na-link sa pagpatay ng isang Chinese-Filipino businesswoman. May may mali siya na to. Hindi maganda tong gantong article. Oo. Ang problema, mga kotsero, hindi raw nila kinausap si Sec Jay Ruiz. Walang byline, walang pangalan kung sinong sumulat nito. Diba? Online site, walang pangalan. Iba pa, may mga nag-carry pa ng iba. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag ng maging Presidential Communications Office Secretary ay upang labanan ang fake news. That one of the fight of this government and in the BBM administration and in my term as PCO, one of my programs is to fight fake news. Not knowing na ako pala mismo ang magiging biktima ng fake news. Sinabihan, can you imagine, 206 million, paparatangan ka ng ganyan, na hindi ka man lang kunan ng panig. Hindi siya kinuha na hindi ka man lang tawagan. Opinion. Nasa PCO, secretary ako po. Nandito lang ako. Yung nagsulat nito, kung sino man, or kung sino man yung may-ari, kilala ko naman. Si dating secretary, undersecretary, Ray Marfil. Kilala ko, nakasama ko siya sa Senate. Kilala ko rin naman si Hil Cabacunan na nakasama ko rin sa House. Sa journalism, basic po yung kukunan ka ng dalawang panig. Tama ho ba? Tama, di ba? Pag hindi mo kinunan yung isang panig, ano yun? Balanse ba yun? Hindi, di ba? Isa lang panig ang pinakinggan mo eh. Una-una wala nga dokumento yung storya. In the story, it says, I was an authorized representative. Even the document said it. So, all you have to do, SEC, tignan mo sino may-ari, malalaman kung sinong tunay na may-ari nun. So, ngayon, nakapagtataka naman na ngayon gumagawa tayo ng mga reforma, na ngayon gumagawa tayo ng mga pagbabago. On my 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to, demolition job? Fake news ba to? Ano dahilan? But remember, a lie told 1,000 times drowns out the truth. So, unang-una, ayoko sana i-dignify kasi nga fake news eh. Totoo yun, guys. Mga kotsero, totoo yun. Kapag you say a lie often enough at mas maingay, ingayan mo yung kasinungalingan mo, yun ang pinapaniwala ang katotohanan. Maingay eh. Ganyan ang strategy ngayon ng mga DDMs sa Marcos administration. Full force sila ngayon dyan sa fake news. Sabi nga, kaya nga fake news factory si Digong. Full force sila dyan. At yung kanilang epekto is destabilizing. Sinisira nito ang stability ng current administration. Bakit? It's one of two things. Either to install Sara as president or to install Digong as president. Either of the two. Ano lang kasimple yun. So tingnan nyo, yung mga aso ni Magalong, yung mga aso ng Duterte, iisa ang kumpas. Hindi ko sinasabing nag-uusap sila, pero they feed off each other. Kinukuha ng isa yung
Kung ano yung litanya ng isa, kukunin ng isa. Kung ano yung litanya ng isa, kukunin ng isa. It's just part of the it's just part of the system. Tapos nandyan pa yung mga, kung pupunta kayo sa YouTube, yung mga faceless YouTube videos. Tapos nakasulat, tupi si Romualdez, blah 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 blah. Binugbog, grabe ang Marcos, binugbog si binugbog si Lisa. Lisa Tanas, ganyan-ganyan, deserve mo nabugbog, ganyan-ganyan. Pero mga faceless videos, yung mga walang ganito, hindi ganito. Pansinin niyo, ang daming ganun. It's part of the system. Yun na yung sistema.